Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Umabot na sa mahigit 69.4 million pesos ang kabuang humanitarian aid na naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga naapektuhan ng bagyong Tino. Mahigit sa 123,000 family food packs na rin ang naipadala sa mga apektadong lugar sa Visayas at Mindanao. Habang patuloy namang namamahagi ng mga ready-to-eat food at mainit na pagkain ng mga field offices ng DSWD sa mga evacuation center at mga pantalan. Tiniyak naman ang ahensya na nakahanda pa rin sa pagdating ng panibagong bagyo, kasabay ng pagmamantini ng 2.87 billion pesos na standby funds at supply sa buong bansa. Tiniyak ng Malacanang na walang patid ang pagtugon ng mga ahensya ng pamahalaan sa mga lugar na matinding naapektuhan ng bagyong Tino. Mabilisang rumisponde ang lahat ng ahensya sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. upang masiguro ang kaligtasan at seguridad ng mga residenteng tinamaan ng bagyong Tino. Hataw Balita ngayon! Walang naitalang looting o pagnanakaw sa mga lugar na sinalanta ng bagyong Tino ayon kay Philippine National Police Directorate for Police Community Relation o DPCR Executive Officer Police Colonel Jesse Tamayaw. Sa kabila nito, hindi pa rin nagpapakakampante ang pambansang pulisya kaya nakataas pa rin sa full alert status ang pag-alerto sa mga lugar na sinalanta ng bagyo. Una nang pinakilos ni PNP Acting Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang lahat ng tanggapan at unit ng pulisya sa mga lugar o sa mga apektadong lugar na paigtingin ang search at rescue operations. Tinitiyak din ni Nartates ang mabilis na pamamahagi ng relief goods sa mga inilikas na pamilya at individual. Sa ngayon, mahigit 9,000 pulis at mahigit 300 mobile ang ipinakalat para sa evacuation, rescue operation at iba pang humanitarian assistance kasunod ng pananalasa ng bagyo. Kasama sa trabaho ng ating kapulisan, yung pag-assist natin sa mga relief operations, lalo-lalo na sa ating mga local government. And yung assistance natin doon sa medical assistance ng ating mga concerned agencies, of course, the DOH, yung presence ng ating kapulisan sa mga evacuation centers, no? And then, of course, yung assistance natin on the clearing of the major routes. Hataw Balita ngayon! Na-retrieve na ng Philippine Air Force ang mga bangkay ng 6 na sundalong nasawi sa helicopter crash. Sa Agusan del Sur, nagpadala ng mga forensic at investigador sa crash site ang Air Force para ma-identify ang mga biktima at malaman ang sanhi ng pagbagsak ng helicopter. Isa sa nasawi ay mula sa General Santos, isa mula naman sa Zamboanga at 4 mula sa Luzon. Nag-request na ang kanilang pamilya na idiretso na sa kanila ang mga labi ng kanilang mga kaanak. Ayon sa Philippine Air Force, nagsasagawa na sila ng malalim na investigasyon. Aalamin nila ang lahat ng anggulo sa posibleng pagbagsak ng helicopter, kabilang sa kanilang tinitingnan ang anggulo ng mechanical weather condition at human error. So, ano po, itong most senior po dito, yung officer po is about 7-8 years na po sa service. And he's a very well-seasoned and well-trained pilot. And actually po, mataas nga po yung kanyang level. It's a pilot in command. Hataw Balita ngayon! May mga isinasagawa ng pre-disaster risk assessment ang National Disaster Risk Reduction and Management Council at Office of Civil Defense, katuwang ang mga lokal na pamahalaan, response clusters at DRRM Council sa mga lugar na dadaanan ng inaasahang malakas na bagyo sa weekend. Base sa weather monitoring ng Pag-asa, maaaring maging typhoon o super typhoon category ang naturang bagyo na tatawaging Uwan kapag pumasok na ito sa Philippine
any area of responsibility. Ayon kay OCD spokesperson Juni Castillo, dahil sa malawak ang diametro ng bagyo, kinakailangan ng paghahanda ng maraming lugar. Mananatili na rin ang red alert status na inisyu ng OCD mula pa sa paghahanda sa bagyong Tino. Yung bagyo kasi ngayon, ang tinitingnan is 900 kilometers ang lawak niya, ang diameter. So, ibig sabihin, kahit malayo pa po yung mata ng bagyo, yung kalahati niya na 400 kilometers ay pwede nang tumama sa lupa. Kaya yun yung mga lugar na yon ang dapat nating abangan pagka meron ng latest na forecast ng Pag-asa. Ano ba ang mga lugar na ito? Saan, kailan, at gaano katindi yung mararanasang ulan at bagyo. Hataw Balita ngayon. Nais naman ang Malacanang na maimbestigahan na rin yung pinatupad na flood control project sa mga distrito ng Cebu. Sa gitna ito, ng nararanasang matinding pagbaha sa ilang lugar sa probinsya dulot ng Bagyong Tino. Sa datos na ibinahagi ng Malacanang, aabot sa 343 flood control projects ang nakalista sa probinsya ng Cebu mula 2016 hanggang 2022. 2 rito ay terminated na. 55 naman sa 168 projects ang patuloy na ginagawa sa ilalim ng Marcos administration. Iginiit ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na dapat malaman kung naging maayos ang pagkakagawa ng flood control projects sa nakalipas na 9 na taon. Yung initial data natin ay 343 flood control projects ang nagawa since 2016 to 2022 sa Cebu. Mula sa 1st District, 2nd District, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th hanggang sa City. So dapat din po itong makita dahil kung meron pong 343 flood control projects noon pa man, dapat po sana ay gumagana ito. So pagtulong-tulungan po natin mahanap ang dapat na papanagot sa mga maanumalyang flood control projects. Hataw Balita ngayon. Hinikayat ni House Infrastructure Co-Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon ang Independent Commission for Infrastructure o ICI na siyasatin ng flood control project sa Cebu. Nauna nang inireklamo ni Cebu Governor Pam Baricuatro na 26 billion pesos ang inilang pondo para sa flood control ng probinsya, ngunit lubog pa rin sa tubig baha ang maraming lugar. Kabilang ang Cebu sa pinaka naapektuhan ng mga pagbaha dahil sa Bagyong Tino. Very important na immediately yung pong Independent Commission for Infrastructure pagkatapos po ng pagpunta nila sa Davao City ngayon pong linggong ito ay magtungo sa Cebu at sa iba pang mga apektadong mga lugar nito pong nagdaang bagyo para makita at masiyasat kung alin po yung mga gumana, alin po yung mga hindi gumana ng mga flood control projects po sa mga lugar po na ito. Hataw Balita ngayon. Sinilip ni House Deputy Minority Leader at Teachers Party List Representative Antonio Tino ang mahigit 100 at 20 flood control projects sa 1st Congressional District ng Davao City mula 2019 hanggang 2022. Ayon sa mamabata sa bilang na ito, 80% ang questionable, gaya ng may posibilidad na ghost projects, may sapawan, doble ang ginagawang pagpopondo, pagbabago sa lokasyon ng proyekto, overpricing at walang malinaw na specifications sa mga ini-award na kontrata. Kaugnay nito, binabalak na ng kongresista na maghain ng resolusyon para maimbestigahan ito sa Kamara. Hinihikayat din ito ang Office of the Ombudsman at Independent Commission for Infrastructure na makapagsagawa ng investigasyon kaugnay ng issue. So, ang mga red flags na ito ay posibleng indicator ng overpricing, gross overpricing, ng posible rin may ghost at iba pa na mga anomalya. Kaya nangangailangan po ng mas masusing investigasyon sa mga proyektong ito. Hataw Balita ngayon. Nais makausap ni Senate President Vicente Soto III si dating House Speaker at late 1st District Representative Martin Romualdez.
Layo nito na formal na imbitahan ang kongresista sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa issue ng mga umano'y maanumalyang flood control projects. Kasunod ito ng pahayag ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na iimbitahan niya sa pagdinig sina Congressman Romualdez at resigned ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ayon kay SP Soto, wala pang kumpirmasyon kung makadadalo nga si Romualdez sa kanilang pagpupulong. Ngunit nang muling linawin kay Soto kung makikipag-usap nga ba ito kay Romualdez, ito ang kanyang tugon. Pinag-iisipan lang namin na kung iimbitahan, baka pwedeng diretso imbitahin or through Speaker Boji. So siguro mas maganda kung diretso namin siyang iimbitahin, di ba? Ganun lang yun. Hataw Balita ngayon. Iginiit naman ni House Public Accounts Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na hindi paghihiganti sa Duterte administration ang nakaambang investigasyon ng Kamara sa Manila Bay Dolomite Beach Project. Nais matukoy sa isasagawang investigasyon kung saang pambansang pondo nakapaloob ang Manila Bay Dolomite Beach Project at kung dahilan ba ito ng matinding pagbaha sa Maynila. Itinakda ito sa unang pagdinig November 19, 2025. Ang kongresista ay dating chairperson ng Presidential Commission for the Urban Poor o PCUP. Sa ilalim naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tinanggal ito sa pwesto noong 2017 dahil sa umano'y pagpunta sa mga hindi kinakailangang biyahe o junket at hindi pagsasagawa ng pagpupulong ng PCUP bilang collegial body. Nakita pa kami ng Pangulong Duterte at the height of the pandemic. Noong 2021, I was asked to go to Malacanang. Di ba? So, I don't think there's anything na talaga ho nga paghiganti dito sa usapin po na ito. Hindi ito tungkol sa dating Pangulo. No? Ang gusto nating malaman, sino ho yung opisyal ng gobyerno na nag-propose nito pong Dolomite Beach Project na ito. At sinasabi ko no ngayon, tingin ko hindi po yung dating Pangulo ito. Hataw Balita ngayon. May mga banta umano sa buhay ni dating ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ito ang inihayag kahapon ng kanyang legal counsel na si Attorney Rui Alberto Rondain. Ayon sa abogado ni Ko, natatakot ang dating mambabatas na umuwi ng Pilipinas, pangunahin na dahil sa tensyon o matinding galit ng publiko. Isa rin sa ikinapangangamba niya ang posibleng karahasan ng publiko kung uuwi ng bansa ang dating kongresista. And like I said, he's deathly afraid of coming home because may serious threats to his life. One half of the country wants to throw him in jail and throw away the key. The other half wants to string him up by the nearest tree. Would you come home under those circumstances? I wouldn't recommend that he come home. Hataw Balita ngayon. Naipadala na ng Commission on Elections to COMELEC ang show cause order sa 27 mga government contractor na umano'y nagbigay ng donasyon sa mga kandidato ng 2022 national and local elections. Mismo ang Department of Public Works and Highways o DPWH na ang nagkumpirma sa pamamagitan ng certification na public contractor ang ito. Okay. Kabilang dito ang Centerways Construction and Development Incorporated na binanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isa sa mga pinakamaraming nakuhang flood control projects. Ang Presidente si Lawrence Lobiano ay umamin na nagbigay ng 30 million pesos kay Senator Francis C. Escudero. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, 10 araw ang binigay ng kanilang Political Finance and Affairs Department para magsumiti ng sagot ng mga public contractor. I think in the next 2 weeks, lahat sila ay papatawag. May kanya-kanyang schedule. Magsisimula yun by next week. Hataw Balita ngayon. Pinamamadali ng grupong Tindig Pilipinas sa Ombudsman ang pagsasampa ng kaukulang kaso laban sa mga opisyal ng pamahalaan na sangkot sa katiwalian. Nais nila na bago sana matapos ang taon, may mapanagot at makulong dahil sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Plunder ang pangunahing kasong nais ng grupo na maisampa laban sa mga isinasangkot dahil malinaw naman umano ang pagkakamal ng pera ng taong bayan. Nananawagan din ang mga ito sa publiko na makiisa sa National Month of Action Against Corruption.
mahirap lang naman i-prove in court yung plunder pag ganun yung court system. So that's one of our problems, no? Hindi naman kami lawyer, pero napaka-obvious, no? Na plunder levels ang bilyon-bilyon na pagnanakaw, no? We demand the Ombudsman immediately file all appropriate charges, especially plunder cases. Hataw Balita ngayon. Itataas na full alert status ng National Capital Region Police Office o NCRPO ayon kay Philippine National Police Public Information Chief Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Ito'y para sa inaasahang pagsasagawa ng rally ng isang religious sector sa November 16 hanggang November 18. Taliwas sa naunang plano na sa People Power Monument sa Quezon City ito idadaos. Isasagawa na ito sa Rizal o rally sa Rizal Park sa Maynila. Magdideploy ng sapat na bilang ng tauhan ang NCRPO sa naturang petsa. Inaasahan na nasa 300,000. 300,000 participants ang lalahok sa rally, subalit hindi pa malinaw ayon sa Philippine National Police kung ito ay bawat araw o sa kabuuan. Ang original na plano ng venue sana po ay sa People Power Monument, ngunit according sa NCRPO, ito po ay napunta na po sa Rizal Park na kung saan ang kanila pong request na dated October 30, 2025 ay inaprubahan na po ng National Parks Development Committee. Hataw Balita ngayon. Hindi na bago ang Distributed Denial of Service o DDoS attack ayon sa dating Undersecretary at ngayon parte ng Cybersecurity Group ng Asian Institute of Management na si Jeffrey D. Posible anyang may koneksyon ito sa issue ng korupsyon sa bansa, ngunit hindi naman tiyak kung mangyayari nga ang ganitong mga pag-atake online, lalo na at base lamang ito sa isang British event na Guy Fawkes Day na ginaganap tuwing November 5. Gate pa nito, hindi rin masasabi kung taga-ibang bansa o mga Pilipinong nasa likod ng DDoS attack, lalo na at nagtatago ang mga ito online. Kahapon tiniyak ng Department of Information and Communications Technology o DICT na hindi magdudulot ng DDoS attack na inaasahan. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, tanging delay sa paggamit ng digital services o traffic jams lamang ang pupwede nitong epekto sa digital users. Activist groups all over the world, they usually target dictatorships, corruption scandal-ridden countries on November 5. Worst possible scenario lang is pag na-deny yung service dun sa isang digital website or app, hindi mo lang magagamit. So depende na. Kung halimbawa, nagmamadali kang magbayad ng grocery mo kasi hindi mo ma-access, yon, laking perwisyo yun, di ba? Hataw Balita ngayon. Naaresto na mga tauhan ng Philippine National Police Highway Patrol Group ang isang individual sa umano'y palit bato scam. Ang palit bato scam ay ang pamimili niya ng mga nakaw na spare parts ng motorsiklo. Ngunit, imbes na pera, ay iligal na droga ang ibinabayad nito. Magsisilbi sana ng search warrant sa illegal na armas ang mga operatiba ng PNP Highway Patrol Group sa Liliw, Laguna. Subalit natuklasan na mga operatiba ang mga illegal na droga kay alias Sherry sa loob mismo ng shop nito. Sa ginawang paghalughog na motoridad, tumambad sa mga ito ang iba't ibang kalibre ng baril at 2 plastic sachet na ang hinihinalang shabu na nagkakalaga ng mahigit sa 40,000 pesos. Natuklasan din ng operating team na walang business permit ang shop ng suspect. Lumalabas sa inisyal na investigasyon na nabibili ni alias Jerry sa 5 hanggang 10 gramo ng iligal na droga ang bawat parte ng motorsiklo. Sa kabuuan, 9 na motorsiklo ang na-impound na motoridad at mga chop-chop na motorcycle parts. Ang front nitong tao na to or ni alias Jerry talaga ay isang establishmento para magbenta nga ng mga motorcycle parts. Pero sa likod nito ay nakita nga at na-discover nga ng PNP HPG na itong palitan ng bato or yung palit bato trade
ay talaga naman ding sumambulat sa inyo pong mga operatibo. Yes, magandang umaga amigo at Annie at sa ating mga kasambahay. Muling nag-init ang debate patungkol sa pag-ban sa paputok sa New Zealand. Ito ay kaugnay ng pagsusulong ng New Zealand First sa isang panukalang batas na nagbabawal sa pribadong pagbebenta at paggamit nito. Narito ang humahataw na balita ni Early Briones. Taon-taon tuwing sumasapit ang pagdiriwang ng Guy Fawkes Night sa New Zealand tuwing November 5, nauungkat ang tungkol sa pagbabawal sa paggamit ng paputok bilang bahagi ng selebrasyon nito. Kaugnay nito, isinusulong ni New Zealand First Leader Winston Peters ang Fireworks Prohibition Legislation Bill na may layong ipagbawal ang pagbibenta, paggawa at pag-angkat ng paputok for public use. Gayunpaman, papahintulutan pa rin ang organized public display. Gate ni Peters na nakasaksi mismo ng mga hayop na nasaktan na at natroma sa paputok. Panahon na upang wakasan ang anyay irresponsible behavior. Kasunod ng kanyang panawagan ay ang maraming petisyon, kasama na ang nasa 90,000 signatures, na humihiling ng Nation One Band matapos ang mga insidenteng nagdulot ng panganib sa kanilang mga alagang hayop. Kung sakaling maipasa ang naturang bill, tuluyan ng matatapos ang backyard fireworks sa New Zealand at tanging mga licensed public show lamang ang maaaring gumamit nito. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Ipinahayag ni German Chancellor Friedrich Merz na tatapusin ang pagkakaloob ng political asylum sa mga Syrians na nasa Germany. Tinatayang nasa 1 milyong Syrian refugees ang kasalukuyang naninirahan sa nasabing bansa. Ito ang humahataw na balita ni James Hilario. Mahigit 1 milyong Syrian refugees ang kasalukuyang naninirahan sa Germany ang nanganganib na ma-deport at posibleng mapabalik sa kanilang bansa. Ito'y matapos i-anunsyo ni German Chancellor Friedrich Merz na hindi na magkakaloob ng asylum ang pamahalaan ng Germany sa mga Syrians. Katwiran ni Merz na tapos na rin naman ang 14 na taong civil war sa Syria at pagbagsak ng pamahalaan ni Bashar al-Assad, mahigit ang 11 buwan na ang nakalipas. Ayon pa kay Merz, napapanahon na rin na bumalik sila sa kanilang bansa upang tumulong sa muling pagbangon nito. Wala na rin umanong batayan pa para sa kanilang asylum at maaari nang simulan ang repatriation at posibleng deportasyon ng mga tatangging umuwi. Gayunman, sinalungat siya ni Federal Minister for Foreign Affairs Johan Vadipol na nagsabing marami pa ring natatakot bumalik sa Syria dahil sa matamlay na ekonomiya nito at mga naging matinding pinsala. Samantala, binigyang din naman ng ilang mga ekonomista na posibleng makaapekto sa ekonomiya ng Germany ang sapilitang pagpapabalik sa mga Syrians dahil libo-libo na ang matagumpay na nasanay sa pamumuhay sa bansa, nag-aral ng wikang Deutsch at nagkaroon ng hanap buhay. Kabilang na dito ang mahigit sa 7,000 mga doktor na nagtatrabaho sa sektor ng pangkalusugan na matagal nang mayroong kakulangan sa mga doktor. Sa kabila ng mga pahayag ni Merz, tanging humigit kumulang na 1,000 Syrians lamang ang voluntaryong umuwi ngayong taon sa tulong ng programa ng Germany. Bunsod nito, inimbitahan ni Merz si Syrian Interim President Ahmed al-Shara na bumisita sa Germany upang talakayin ang pagpapadeport ng mga Syrian na may kasong kriminal, isang bagay na mainit na usapin sa bansa sa matagal na panahon. James Hilario, humahataw sa balita ngayon. Aminado si United States President Donald Trump na pangunahing dahilan ng pagkatalo sa halalan ng Republican candidates ay ang nangyaring government shutdown sa bansa. Sa kanyang breakfast meeting kasama ang mga senador, tinawag ni Trump ang election night na isang interesting evening. Ipinahayag din ito na ang resulta ng halalan ay very democratic at hindi maganda para sa mga Republicans. Bagamat hindi ito inaasahan ng Pangulo, binigyang diin ito na marami silang natutunan mula dito. And last night it was, not expected to be a victory. It was very Democrat areas, but I don't think it was good for Republicans. I don't think it was good. I'm not sure it was good for anybody. But we had an interesting evening and we learned a lot.
Gayunpaman, ibinaling pa rin ni Trump ang sisi sa Democrats sa anya'y pinakamahabang shutdown na naranasan sa kasaysayan ng Estados Unidos. We are in the midst of a disastrous Democrat-created government shutdown, and it is Democrat-created, but I don't think they're getting really the blame that they should. That's now officially the longest shutdown in American history. Hataw Balita ngayon. Inilabas ni Prime Minister Mark Carney ang kanyang unang budget na nangakong magdadala ng generational investments para protektahan ang ekonomiya sa gitna ng trade war laban sa Estados Unidos. Ngunit para sa mga analyst, kulang ito sa tunay na ambisyon ng pamahalaan. Ito ang humahataw na balita ni Crez Fugaban. 280 billion Canadian dollar. Ito ang 5-year budget na itinagda ng Carney administration na may pangakong nakalaan para sa massive infrastructure sa bansang Canada. Ngunit may kaakibat itong pagbabawas sa government expenses na nasa $60 billion at 40,000 civil service jobs. Samantala, binatikos naman ng mga konserbatibo ang projected 78 billion Canadian dollar deficit sa susunod na fiscal year na doble pa sa deficit noong nakaraang taon. Giit ni Opposition Leader Pierre Poilievre, kailangan mas mapababa pa ito sa $42 billion. Nakukulangan naman ang ilang mga eksperto sa nasabing budget para sa layunin ng pamahalaan na mapaunlad ang ekonomiya ng bansa. Gayunpaman, nananatili pa rin ang tiwala ng publiko kay Prime Minister Mark Carney. Ngunit magiging malaking hamon pa rin sa leader na magamit ang budget para sa pangmatagalang economic growth sa gitna ng tumataas na US tariffs at domestic discontent. Crez Fugaban, humahataw sa balita ngayon. Kinumpirma ng National Space Administration ng China na ipinagpaliban muna ang pagbabalik ng kanilang 3 Chinese astronauts at kailangan munang manatili sa orbit. Ito ay matapos na tamaan ng space debris ang kanilang Shenzhou 20 capsule, ang spacecraft na gagamitin nila pabalik sa mundo. Ngayong linggo sana nakatakdang bumalik sina Chen Dong, Chen Zhongrui at Wang Ji. Ngunit kailangan pang sumailalim sa analysis at risk assessment ang nasabing spacecraft para na rin matiyak ang kanilang kaligtasan. Bago pa man maantala ang kanilang pag-uwi, naipasa na ng 3 astronaut ang pamamahala sa Tiangong Space Station na kilala rin bilang Heavenly Space or Heavenly Palace sa bagong tripulante ng Shenzhou 21 noong nakaraang linggo. Kabilang sa bagong crew si Wu Fei, ang pinakabatang Chinese astronaut na nakarating sa kalawakan. Hataw Balita ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula po rito sa Austin, Texas, USA, ako, si Marie Peñaranda. Magandang umaga po. Amigo, Annie? Maraming salamat, Marie. At patuloy po kayong mantabay. Magbabalik pa ang Hataw Balita ngayon. Nag-aalburuto ang mga bulkan sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Pahiwatig o badya na ba ito ng malalakas na pagsabog? O baka naman konektado sa mga nangyayaring malalakas na lindol? May good news po kami dito sa Good Morning Kuya. Meron na pong permanent location ng MCGI Clinic na pwede niyong puntahan. Bukas po ito sa lahat ng nangangailangan ng serbisyong medikal, anuman ang inyong lahi, relihiyon o katayuan sa buhay. Matatagpuan po ang MCGI Clinic sa 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City. Sa mga nais pong magpakonsulta sa ating mga doktor, ang registration time po ay mula alas 5 ng madaling araw hanggang alas 9 po ng umaga. At para naman sa update sa schedule ng mga ino-offer na medical services ng MCGI Clinic, i-check lamang po ninyo ang aming social media accounts at palaging manood ng
Good morning, Kuya! All things in the universe have an end. Proofs of this include the stars that die and turn into black holes, the disappearing rings of Saturn, and the declining state of our planet. This scientific fact was written in the Holy Scriptures long before it was discovered by modern technology. It was stated in Psalms chapter 102, verses 25 to 26. Of old hast thou laid the foundation of the earth, and the heavens are the work of thy hands. They shall perish, but thou shalt endure. Yea, all of them shall wax old like a garment. As a vesture shalt thou change them, and they shall be changed. Learn more interesting facts from the most informative book of all time. This is UNTV reminding you to make it a habit to read the Bible. Makakapanayam natin ngayong umaga, mga kasambahay. Si Assistant Secretary Irene Dumlao, ang Assistant Secretary for Disaster Response Management and OSEC Concerns ng Department of Social Welfare and Development o DSWD upang pag-usapan ang ginagawang relief operation sa mga lugar na nasalanta ng Super Typhoon Tino at ang paghahandang ginagawa o gagawin pa ng ahensya para sa panibagong bagyo na inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility. Magandang umaga po sa inyo, Asik Irene. Magandang umaga, Miss Annie. Magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong programa. Opo, kasama rin natin si amigo Sherwin Colubong. Maraming salamat, Asik Irene, for joining us this morning. Ang unang tanong ko po sa inyo, Asik, paano tinitiyak po ng inyong tanggapan ng DSWD sa kabuuan na agad na natutulungan ang lahat ng mga pamilyang naapektuhan po ng Bagyong Tino? At lalo na po yung mga nasa malalayong lugar. Miss Annie and amigo Sherwin, ang Department of Social Welfare and Development sa pamumuno ni Secretary Rex Gatchalian ay nag-i-implement po ng tinatawag natin na buong bansa handa program. Dahil nga po dito, nag-create tayo ng dalawang parallel supply chains. Una ay yung government sector driven at pangalawa ay yung private sector driven. Dito po, sa supply chain natin, napaigting yung production at prepositioning ng mga family food packs. Dito sa ating Luzon Disaster Resource Center at sa Visayas Disaster Resource Center, nagkaroon tayo ng mechanized packing system, so mas bumilis at mas dumami yung mga family food packs na preposition natin. And then we entered into relief prepositioning agreements with various local government units para magamit din po natin yung kanila pong mga warehouses. So in addition to the warehouses owned and managed by the department, meron din po tayong mga RPAs up to the last miles po yan. At doon po tayo nakakapag-preposition ng mga goods na na-produce natin under supply chain 1. Under supply chain 2 naman po, nakapag-draw down tayo ng mga mula sa ating mga framework agreements with private retailers and distributors nang sa gayon mag-complement po yung mga food packs na pre-produce natin. Kung kaya nga Miss Annie and Sherwin, anytime that the government units would require augmentation support dahil may mga kalamidad na nararanasan po ang ating bansa, madali po para sa DSWD ang magpahatid ng tulong sapagkat these goods, these relief items that are already on the ground. Kaya nga po, kapag may massive simultaneous disasters happening, omnipresent si DSWD. Ibig po sabihin tayo ay nandun sa iba't ibang lugar ng ating bansa, nakapreposition na po yung goods natin. Yan po ang kahandaan ng DSWD kapag may mga kalamidad. Sa katunayan, Miss Annie and Sherwin, bago pa man dumama si Bagyong Tino, tayo ay nakapag-preposition ng around 2.1 million family food packs.
in various parts of our country po yan. Because ang layunin nga natin ay maging handa po ang ating pamahalaan na tumugon sa anumang pangangailangan ng mga kababayan na naapektuhan ng mga kalamidad. This is of course ay alinsunod sa kautusan ni Pangulong Marcos Jr. na tiyakin po na walang pamilyang Pilipino ang magugutom sa gitna ng kalamidad, Miss Annie. Okay. Asek, maliwanag po itong binabanggit nyo na hindi problema yung paghahatid ng mga tulong doon sa ating mga kababayan na affected ng typhoon dahil yung mga pangangailangan is already on the grounds, kaya mabilis. So, yung pong mga nasa isolated na mga areas, I'm sure, gaya din sa pinapaliwanag mo, ay naabot na po ito. Now, Asek, nakita ko lang kanina doon sa video na talagang malawak yung mga binahang lugar. Isa sa mga essential services na dapat talagang matugunan, syempre yung restoration ng ating mga elektrisidad and of course yung clean water and of course the telecom. Now, we want to find out with you yung tubig po, yung pangangailangan nila sa tubig. Isa ba yan sa mga nagiging problema? Kasi tingnan nyo po yung video na nakita natin a while ago. Napakalawak po na yung mga pagbaha. Do we have any problem as far as the supply of water sa kanila? O bottled water pa rin? Do we have enough supply for them? Kung sakasakali na magtagal ito na mga ilang linggo pa, ilang araw, Asek? Well, Miss Annie and Kerwin, ang Department of Social Welfare and Development ay nagmamahagi rin po nga ng mainom na tubig. It's actually part of our menu. But hindi lamang po yung mga bottled water ang ating pong dinidistribute. Meron din po tayong tinatawag na water filtration kit. Yung water filtration kit po natin is part of our non-food items. Malaking balde po yan na merong tube na mayroong water filtration system. Ito kahit po marumi yung tubig, ay i-filter po niya ito, isa-sanitize po niya para maging ligtas na inuming tubig po yung nilagay doon sa balde. Apart from that, meron din po tayong mga specialized disaster equipment. Isa nga po dyan ay yung water truck and water filtration truck or water treatment truck. Ito po dinideploy natin sa mga lugar na nakapektuhan, na napektuhan talaga ng matinding pagbabaha at apektado yung pong source ng mainom o yung potable water. Dito, dinideploy natin yan at nakakapag-igib po dyan yung mga kababayan natin na naapektuhan nga ng mga kalamidad. We've deployed this in Masbate during the Opong onslaught. Gayon din po doon sa Canlaon. Gayon din po sa Cebu nung nagkaroon ng malakas na earthquake. So, hindi po natin issue yung pong mainom na tubig sapagkat meron nga po tayong mga ganitong mga equipments at mga resources, Miss Annie. Okay, very good. Okay. Thank you for that, Asik Irene. Now naman po, isa pang tanong, yung tungkol po doon, bago ko ipasok naman kay Amigo Sherwin. Asik, at this point ba, mayroon kayo natatanggap na mga problems so far doon sa pagde-deliver considering na yung pong dadaanan, parang it's really hard to fix yung pag-clear ng mga dadaanan sa tindi ng mga debris na nakikita natin. May mga troso, sobra po yung dumi at hindi maliban doon sa dumi, yung mga nakambalang na mga sasakyan. Mayroon ba kayong mga reported na mga cases na naantala yung pagdadala because of that? Well, Miss Annie, ang kagandahan po ng ating buong bansa handa program ay yung mga goods natin ay nandun na po sa mga munisipyo, nandun na sa ground. Kung kaya nga po nagre-release na po, madaling nag-release ang ating pong field offices dyan sa mga LGUs, again, as part of our augmentation support. Tama pa yung nabanggit nyo, may mga observations na merong mga roads na hindi po madaanan, may mga telecommunication lines na hindi pa po nare-restore, kaya nagkakaroon ng challenge sa pagpapaabot nga ng impormasyon. But we are making sure po sa aming pong field office, lalo na dyan sa field office 7, na ang aming pong mga staff ay nag-reach out sa mga local government units and in-assure po sila na meron po tayong mga stockpiles dyan po sa mga lugar na naapektuhan at madali po tayong makapagpaabot ng tulong.
But in case na magkaroon po tayo ng mga challenges, tayo naman po ay nakikipag-ugnayan sa Office of the Civil Defense and the local government units para po sa pangangailangang transportasyon para maipaabot po agaran yung tulong po natin. Okay. Thank you for that, Asik Irene. And this time, si Amigo Sherwin Colubong, wala naman po diyan sa studio. May mga karagdagang katanungan. Amigo Sherwin, go ahead please. Thank you, Annie, and good morning, Asek. Ang tanong ko lang po sa ganitong kalawak na epekto po ng pagbaha diyan po sa Cebu, gaano po katagal aasahan ng mga apektadong residente ang pag-alalay o pagtulong po ng DSWD, ma'am? Well, alam niyo po ang DSWD, kami po yung unang nakarating doon sa lugar. Sapagkat sabi ko nga, nakapag-preposition na po kami doon sa mga areas that are prone to various hazards. And kami rin po usually yung huling umalis doon sa lugar sapagkat kami po ay nag-a-assist at nagbabahagi ng tulong sa ilalim naman ng emergency cash transfer or other interventions to contribute in the restoration of the normal psychosocial functioning of individuals and families who have been affected by disasters. Kaya kung tatanungin po kami kung hanggang kailan kami tutulong at mag-a-assist sa mga local government units, of course hanggang sila po ay tuluyang makabangon mula sa naging epekto ng Bagyong Tino. Sapat po ang aming pong mga resources. Meron po kaming mga food and non-food items. We also are working with the local government units to assess the situation and determine additional interventions that may be provided. Sabi ko nga kasi we wanted to make sure na nasusuportahan natin sila hanggang sa kanila pong recovery. Amigo. Ma'am, meron ho ba tayong mga warehouse ng DSWD dyan sa Cebu na naapektuhan din ng pagbaha? Well, wala naman po tayong warehouse na naapektuhan ng pagbaha. Yung pong aming main production hub, which is located in Mandaue City, hindi naman po ito nakaranas ng pagbabaha. Kung kaya nga po, yung pong ating production line doon ay patuloy po na operational. In fact, hapon nga po ay nag-continue na mag-produce ng mga family food packs so that we could immediately replenish the goods na lumalabas po sa ating mga warehouses. Alright, salamat po. Back to you, Annie. Maraming salamat, Amigo Sherwin Colubong. Asik Irene, at this point, ay alam nyo din po siguro, you're very much aware na mayroon po paparating na naman na isang super typhoon. Sana nga, wag nang dumating yan dito sa ating bansa. Malusaw na lang sa karagatan. Pero binabanggit na yung posibilidad at napakalaki ng diametro nito. Ma'am, baka mayroon po kayong mga panawagan pa rin at mga announcement na gusto nyong sabihin sa ating mga mamamayan. Please go ahead, Asik Irene. Well, yes, Ms. Annie, minomonitor nga po natin ito, posibleng bagyo na pumasok sa ating pong bansa. But alam niyo po, kahit po nagpapatuloy ang ating disaster response operation, singgil nga po sa naging epekto ditong si Bagyong Tino, naghahanda na rin po kami para sa magiging epekto nitong bagyong posibleng tawagin ng uwan kapag pumasok sa ating pong bansa. Sa katunayan, ang aming pong field office dyan sa Region 3, meron nga po tayong in-anticipate nga po natin na maapektuhan o pumasok dyan sa may bandang Aurora, ito nga pong bagyo. Bagamat long-range forecast pa po iyan at maaaring nga pong magbago. But just as naghahanda na po ang aming mga field offices. Sa Region 3, mahigit 276,000 family food packs yung nakapreposition. Sa Region 2, more than 148,000 ang nakapreposition na po na goods. Sa Region 1, mahigit 94,000 family food packs po ang nakapreposition dyan sa aming pong mga warehouses. Sa Calabarzon, mahigit 159,000 family food packs. Sa Region 5, more than 196,000 family food packs po ang nakapreposition. Dyan naman po sa aming pong warehouse sa may Pasay City, meron din kaming mahigit almost 200,000 family food packs na nakapreposition po. So makikita niyo po na nakahanda ang Department of Social Welfare and Development. Sa katunayan nga po, araw-araw pa rin po nagpo-produce ang aming LDRC at ang DDRC ng around 18 to
20,000 family food packs. Nang sa gayon ay mas strengthen natin yung ating pong mga stockpiles and again, matiyak yung kahandaan po ng ating pong kagawaran na tumugon sa pangangailangan ng mga kababayan nating maapektuhan nitong bagyo, posibleng bagyo na pumasok sa ating bansa and ma-fulfill po natin yung ating mandate to provide augmentation support to the local government unit. So Ms. Annie and Sherwin, hindi po kinakailangan mag-alala ng ating mga kababayan sapagkat gaya ng sinabi ni Pangulong Marcos Jr., tiyakin na walang pamilyang Pilipinong magugutom sa gitna ng kalamidad. Kung kaya nga po, ang DSWD, through our DSWD Secretary Rex Gatchalian, ay tinitiyak po na meron tayong sufficient resources prepositioned in various parts of our country. Ganyan po kahanda ang DSWD na tumugon sa pangangailangan po ng ating mga kababayan. So again, makinig po tayo sa abiso ng ating pong mga lokal na pamahalaan. Kapag nagsabi po na magsagawa ng preemptive evacuation, sumunod po tayo, makipag-coordinate po tayo sa ating pong local officials para mapanatili ang kaligtasan ng bawat isa sa atin at mailayo po tayo mula sa anumang uri po ng kapahamakan. Again, with that, Ms. Annie, maraming salamat. Magandang umaga po. On that note, maraming salamat po si Irene Dumlao, Assistant Secretary for Disaster Response Management and OSIC Concerns and DSWD spokesperson. Keep safe, ma'am. Magandang umaga. Abot baywang ang tubig baha sa ilang kalsada sa Barangay Mauyon, Puerto Princesa City, kaya hirap ang mga sasakyan na makatawid patungong Northern Palawan. Samantala, nagpupulong na ang local government unit kasama ang DSWD at PDRRMO para sa agarang paghatid ng tulong sa mga nasalanta ng bagyo. Si Andy Pagayona, humahataw! Bagamat tumila na ang ulan sa Puerto Princesa, may mga lugar pa rin na lubog sa tubig, partikular sa Barangay Mauyon, Tagboros at Santa Monica. Hirap ang mga sasakyan na makatawid papuntang Northern Palawan dahil sa baha at putol na kalsada. Sa bayan ng El Nido, Araceli, Rojas at Cuyo, maraming pamilya ang inilikas matapos ang malakas na hangin at tuloy-tuloy na ulan na dala ng Bagyong Tino. Ayon sa PDRRMO Palawan, mahigit 1,800 pamilya ang nananatili sa evacuation center ngayon. Gabi pa kami dito kasi pinuntahan kami ng mga tanod ng barangay na kung sakaling magtuloy-tuloy ang ulan na bago magdilim, akit kami sa barangay para maiwas kami sa baha. Meron naman din po yung pagkain namin kagabi. Bago kami umakyat dito, kumain na rin kami sa bahay. Tapos, pagka umaga, ito na bigyan din po kami ng pagkain ng barangay po. Panawagan po namin. Ang inihiling ko lang po sa Pangulo natin na mabigyan kami ng medyo hindi po kami mahirapan tuwing magbagyo. Hindi po kami mahirapan na maglikas po kami lagi na bumaba na kami sariling lupa na istirika na hindi kami abutin ng baha. Yun lang po hinihiling namin, sana matugunan din po na sa kami. Nag-iwan ng pinsala ang Bagyong Tino sa ilang bahagi ng Palawan, partikular sa El Nido, Araceli, Cuyo at Rojas kung saan nasira ang ilang paaralan, bangka at kabahayan. Ayon naman sa Palawan Electric Cooperative, patuloy ang pagsasaayos ang linya ng kuryente sa El Nido at Rojas matapos ang wind damage. May naitala ring minor landslide sa barangay New Ginlo, Taytay, ngunit agad na clear ng mga otoridad at walang naitalang nasugatan. Nakapagtala naman ng isang nasawi at 5 sugatan sa insidenteng may kaugnayan sa pagbaha at malakas na hangin. Inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Tino pagkatapos tumawid sa West Philippine Sea. Andy Pagayona, humahataw sa balita ngayon. Isinailalim na sa state of calamity ang lalawigan ng Dinagat Islands matapos ang matinding pinsala dala ng Bagyong Tino. Nakapagtala ng daan-daang bahay na nasira at mga infrastruktura.
na hindi rin po madaanan din ang ilang mga bayan. Si Alan Manansala, humahataw. Idiniklara ng sangguniang panlalawigan ng Dinagat Islands ang state of calamity matapos ang matinding pinsalang iniwan ng bagyong Tino. Batay ito sa sangguniang panlalawigan Resolution Number 25-2666 at resulta ng Rapid Damage Assessment and Needs Analysis o RDNA. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, malawak ang epekto ng bagyo sa social sector, lifelines, critical facilities, productive sector at governance sector. Nasira ang 680 bahay sa Tubaon habang may 25% na pinsala sa Basilisa at tig 8% sa Libho at San Jose. Nakapamahagi na ng 864 na food packs at 54 na half sacks ng bigas sa Tubaon at 757 food packs sa Basilisa. Patuloy naman ang relief operation sa Libho, San Jose, Dinagat at Cadyanao. Sa Loreto, hindi madaanan ang Cambinliu Bridge. May total power outage at generator lamang ang ginagamit sa ospital. Sa Gibusong Island, 40% ng Napocor Power Plant ang nasira kaya't walang kuryente, signal at tubig. May 31 infrastrukturang partially damaged na nagkakahalaga ng 3.2 million pesos. Kabilang narito ang mga paaralan at multipurpose buildings. Nasira ang building ng Rural Health Unit at limitado ang supply ng gasolina sa mga generator. Ayon sa DLCO, 75% ng mga barangay ay may kuryente na habang inaayos pa ang natitirang 25%. Sa agrikultura, 90% ng mga tanim ng saging sa Loreto, 5-10% ng mga puno ng niyog at 2 ektarya ng kamoteng kahoy ang nasira sa Tubaon. Tinamaan din ang 0.08 hectare ng hybrid corn at 1 hectare ng cassava, habang umabot naman sa 70% ang pinsala sa mga pananim at alagang hayop sa Basilisa at mga kalapit bayan. Samantala, tiniyak ng provincial government na agarang isasagawa ang mga rekomendasyon ng RDNA habang nagpapatuloy ang assessment at relief operations sa mga apektadong lugar. Alan Manansala, humahataw sa balita ngayon. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Kawikaan, Kapitulo 21, Talatang 24. Ang palalo at mapagmataas na tao, manglilibak ang kanyang pangalan, siya'y gumagawa sa kahambugan ng kapalaluan. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Huwebes, ika-6 sa buwan ng Nobyembre 2025. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. Ibi Sherwin, wala nang bate. Sabi ni Adet, wala nang bate. Diyosa, Alex, nako po. Araon and Bernie. Yan, good morning sa inyo. Harap. Sa ngalan ng lahat na bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV, Radyo La Verdad 1350, at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po, si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po, good morning kuya, salamat po sa Diyos at magandang umaga.